ito naging contentious issue din ito, no? Yes, sir. Yung mga funds galing sa GSIS, SSS, Yes, minsan meron pang pension fund from other government agencies, that OWA o ano man, ano? Yes. Yan ay totally hindi na kasama sa sources of fund na pwedeng ilagay sa MIC. Okay, kaklarify ko po, no? So, yung mga pondong po yun, hindi po sila pwedeng maging source ng seed capital Okay. ng MIC. Pero ang gagawin po kasi natin sa MIC, maliban dun sa yung pondong, yung MIF, gagawa po tayo ng tinatawag natin mga sub-funds. Okay. Na kung saan gagawa po tayo ng pool of funds specific to certain sectors. So, meron po tayong mga in-identify na sectors na kung saan mag-aalat po tayo ng seed capital at kukuha tayo ng pera mula sa ibang bansa para buuin yung ating fund na yun para invest sa different sectors. Papag-usapan po natin kung ano yung mga anong sectors na yun. No? Pero basically, ang point po doon is para po tayong yung tinatawag na INA ng Indonesia. So, yun po yung model na sa tingin ko, hindi po ako kasama sa paggawa ng batas. No? Pero sa pagsusuri po natin, makikita po natin na yun ang formula at model na pinakamalapit sa ginawa natin. Okay. Na kung saan in-invest ng pera nila at kumukuha sila ng investment from abroad para din i-invest sa Indonesia. So just to make it clear sa mga nakikinig sa atin, Sir Joel, no, yung GSIS, SSS at anumang mga pension fund ng gobyerno, hindi na sila mandatory na maglalagay ng seed capital sa MIC. Hindi na po. But can they in the future or mag-decide yung board nila to invest in MIC? Pwede? They can by participating in the funds. Okay. Ito po yung tinatawag nating sub-funds na Yun na yung sub-funds. Okay. Yun po yan. Yun. Yeah.